almost how many hours din namin itong tinatakbo from Bordeos, Quezon to Pulilio para maghatid ng tulong pinansyal at para tugunan ang kahilingan ng isang anak para sa kanyang magulang at para sa kanyang kapatid. Kaya ano ba yung hirap ng daan, ano ba yung abutin, pero tuloy-tuloy pa rin. Kaya nagpapasalamat po ako doon sa nakasama ko at talagang sakripisyo pero yun po, sa pamagitan po ng pagtugunin niyo sa mga kahilingan ng ating mga tinutulungan ay malaking bagay po at kasiyahan. Ang kasiyahan po nila ay kasiyahan din namin ng mga tumutulungan para sa atin.
Magandang araw po sa inyo. Ngayon po narito tayo sa isang barangay ng Kalasumanga dito sa bayan ng Panukulan, Quezon. Sa isa pong kahilingan ng isang anak para sa kanyang ina at kapatid, atin pong pinuntahan dito upang makita natin ang tunay na kalagayan ni nanay at gayon din po ng kanyang kapatid. Samahan po ninyo, makikipagkwentuhan tayo para alamin yung mga ano yung mga pangyayari at alam pa ko ano yung mga problema na pwedeng makatulong ang ating mga manunod, ang ating mga taga-subaybay, ang mga tao may mabubuting kalooban. Hindi po kayo at ating pong alamin at makipagkwentuhan tayo kay nanay at sa kanyang anak. Wala pa po si nanay kasi nasa sigar. Kanina po nakita natin si nanay ay hirap lumahan, hindi pa niya masyadong memorya itong kanilang tahanan. At ito na po si nanay. At tuloy-tuloy na po tayo makipagkwentuhan kung ano po yung kalagayan. Gandang araw, nanay. Ako po si Sandy Bautista ng Radio Veritas. At ito po ay sa kahilingan ng inyong anak. Kahilingan po ng kanilang anak na dalawin ang kanilang minamahal na nanay at kapatid. Kaya po nanay kami ay nandito. Ako po. Kumusta po kayo? Ay, mabuti po. Kahit ganito ang buhay, ay diretso lang po pag-asa. Po. Patuloy po tayong umaasa sa ating Panginoon dahil wala tayong ibang inaasahan. Yun na yung sa inyong karamdaman. Kailan po nangyari o kailan pa yung kaganapan? Nangyari yung paglabo ng inyong mata? Bali, nagsimula po ito noong December 12, 2019. Tumaas po yung presyon ko ay tinamaan po yung mata ko na parang na-stroke. Ito po, nung ako po'y taasan ng presyon, ito po kanan kong mata ay puno po ng dugo at saka puti. Hindi po nakakita. Pero hindi po, nung ako po'y dalahin sa at napatakan po ng gamot, ay nakakita po ulit. Nakakita po ulit. Tapos nung pong May 20, Mayo na po noon, 2020 na po, ay nataka na naman po ako. Tuluyan po ito nabulag. Tapos ito po isa uli ang magkaganoon. Na puno din ng tapos hindi nga po na ikagamit hanggang pong December po ng 2020. Nakatapusan na yun. Totally wala na po akong Ano po nanay, ano po yung panawagan ninyo sa ating sa mga taga-subaybay ko or sa mga tao may mabubuting kalooban? Dahil higit po sa mga doctors na mga kaibigan natin na baka sakali po na matulungan natin si nanay. Ano pong pangalan ninyo? Imelda po. Yan si Nanay Imelda Susa. Ayun po, ayun niya. Isang kahilingan po ng kanyang anak. Kasi po nakikita din ng kanyang anak kung ano yung mga ginagawa natin. Wala po akong kakayanan na tumulong. Subalit ito po ay pinaparating natin sa mga taong may mabubuting kalooban. Lalong higit po sa mga doctors. Ang problema po ni nanay ay yung kanyang mata. Ano po na rin yung panawagan? Natutulungan po sana nila kami na makapagpagamit ulit. Kumusta po? O kaya po kahit yung maintenance nila po. Ano na yung mga maintenance nila? Sa kasalukuyan po naman ay lang yung disaktan. Kasi sa edad ka. Tapos yung sabi po nung pinagpatingnan namin ng doktor, kailangan tuloy-tuloy po yung patakto sa mata ko. Ang anti-glaucoma, sabi po nila ng doktor ay glaucoma po ito. Glaucoma yung problema. Oo, tapos katarata. Nakapalda po yung katarata. Glaucoma at katarata. At may mga resita po naman kayo. Kayo po ba ay lumapit na sa barangay, nanay? Ay, hindi po.
Hindi po ako yung nakakalapit. Hindi, nakakahingi po naman kami din sa barangay ng sartan. Ay, certain. Pero po, yun din po, nananawagan po kami sa barangay, alam nyo sa minamahal na mayroon ng panukulan. Alam ko po na napakabuti na inyong kalooban dahil sa mga ginagawa rin ninyo na patuloy pa rin po ang pagtulong. Humihingi din po kami ng assistant dahil alam po natin na mayroon po sana, mayroon parang budget ang MSWDO ng Panukulan Quezon. Kay Sir Aris, sana po ay mabigyan ng tulong si nanay or mai-assist po ninyo. At hindi lang po nanay, ikaw kasi hindi lang si Nanay Imelda ang may karamdaman. At may isa pa rin pong may karamdaman yung kanyang anak. Ano naman nanay yung karamdaman ng inyong anak? Bali, po siya, may bukol po sa gitna ng utak. Yeah. Operahan na po naman siya na nakuha po siya ng bali ang nakuha daw po dun sa bukol ay kalahati. Maka daw po may kalahati. Na-opera na po ni Dr. ano nga yung pangalan ni Dr. Orat. Sa ano pong... Sa New Era po siya inoperahan. Hindi, ang sabi po, dapat hindi pinabiopsy po, sabi po, kinausap na rin po kami ng Doc Abad na radiotherapy. Tinanong po si Doc Abad na kung paano gagawin, kung bubuksan po ba ulit para susunugin daw po yung bukol. Hindi daw po naman, dapat daw po dahil ka-opera po siya, dapat daw po makaano muna ng sambon bago ma-radiotherapy. Hindi na po kami po naman ay pinalabas na sa ospital. Yung lumabas na po sa ospital. Hindi na po namin nakakuha yung yun, Nay, bakit kayo pinalabas sa ospital? Para daw po, huwag na munang mahaba ng dahil ang kailangan, hanggang doon na daw lang po yung treatment na magagawa nila sa amin. Kailangan daw po makuha yung resulta ng biopsy. Hindi na po naman namin naasikaso. May babayaran po 9,000 doon sa 3 sample na yung ipinapabiopsy. Po. Meron pa daw. May bayarin pa si nanay pero yun niya sa hirap ng buhay. Hindi po namin nakuha at wala po kami pambayad. Hindi na po naman sabi ko bali pinalibre din lang po kami doon sa ospital. Sa ibang ospital naman po biopsy nakuha ng sample ng bukol. Kaya po, patuloy po kaming nananawagan para kay nanay. Bunso, pwede makasama ka namin dito? Dira po yung kapatid ko. Ay? Kaya pa ba ganun, ma'am? Ayan. Dira po siya. Ihirapan. Itagos po lang at siya po meron ding maintenance yung levetiracetam, yung anti-seizure. At saka po yung para sa pamamagaan ng utak. Ayun po. Mayroon po pa rin yung maintenance. Mamaya po yung mga maintenance po ating titingnan po natin. At baka po doon sa mga may mabuting kalooban ay pwede po ninyong maibahagi. At pwede rin po naman ninyong maipadala rin. Or pwede po kayong kumontak doon sa ilalagay ko pong contact number ng kanyang anak. At sa mga financial po na pagkakaloob ninyo ay meron din po para po yung GCash ibinigay na po sa atin. Kasi po hindi po ako tumatanggap ng direct po sa akin. Sana talaga doon sa pamilya, hindi po sa akin. At kung gusto po nyo bisitahin, ay sila po ay narito sa barangay ng Kalasumanga, Panukulan, Quezon sa tapat po ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. At pwede po natin makita yung anak niya? Atin po tingnan yung anak niya. Ay lang mo po siya.
Ilang taon na ito, ate? 21 po. Ay, gising si Bunso. Gising naman siya. Ay, okay. Gusto daw niya makahiga lang. Ay, okay. Ito po yung kalagayan ng kanyang ng anak ni Nanay Imelda. At ganito ang kalagayan ng anak ni Nanay Imelda. Tapos, yung kalagayan, yung sitwasyon ni Nanay na nag-alaga din. Kaya kami po siyang lagi nagkabady nito. Gawa ng itong anak ko po, natapos nga po ng pag-aaral, agriculture, eh, hindi po siya nakakapagtrabaho. Kami po ang inaasikaso. So, aalaga sa amin. Patuloy po kami nananawagan para sa may mga mabubuting kalooban para po kay Nanay at saka sa kanyang anak. Nay, ano yung mga pangkabuhayan? Si tatay ba, kumusta? Siya po yung construction worker. Kasi siya po naman din ay senior na. Maaraw po naman maaraw po siya ng 610. Hindi pa rin po regular iyon. Konsumo po niya doon. Tapos ay malayo po si tatay. Ay hindi po, tiis nga po. Pag nakapagpadala ng pera, pambili ng gamot. Kaya po konsumo namin. Kami po ba hindi kailangan na ng tiyahin itong bahay nila. Ay, Nay, kayo ay nakikitira lang din dito. Opo. Kami po may ginagawang bahay din mga po matapos-tapos at ayun. Yun po, si Nanay po, sila po ay nakikitira lang din dito sa bahay na ito. Kaya po sila magkakaroon po ng reunion. Ayun. Ay kinausap nga po ako na gagamitin nila itong bahay. Saka may titira din po mga pamangkin nila gustong umuwi na dito. Nga lang po, wala pa kaming malipatan. Yun po, wala pa rin sila Nanay bahay dahil sila ay nakikutuloy pa rin ngayon. Muli po, maraming salamat. Kami po ay kumakatok sa mga sa puso, sa mga taong may mabuting kalooban, lalo higit po doon sa may mga kakayanan para po tumulong kay Nanay at saka kay Bunso, doon sa kanyang anak. At doon po sa mga may mabuting kalooban din, baka sakali po kahit materialis ng bahay ay sana po matulungan natin. Lumalapit din po kami sa Caritas Manila. Sana po matulungan sa iba pa pong mga tumutulong sa Jessica Soho, ganyan po sa Rapid Tulfo niya Action. Sana po ay makabot din sa inyo ito kung malagay ito. Muli po, maraming salamat sa inyo. Nay, ano po yung inyong kahilingan? Maaari po at merong magkakaloob ng mga tulong sa amin. Humihingi po ako ng tulong para po makabili kami ng mga gamot at saka maipatapos po sana namin yung bahay para po may matirahan kami. Kailangan na po ng may-ari ng bahay itong tinutuluyan namin. Matagal na rin po naman kami dito nakikitira. Hindi nga lang po matapos-tapos yung bahay namin at kulang po yung aming hanap ng asawa ko.